Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for you, for yourselves, and for all. Okay, so last time akong gitanaw na to ang two important words, ang kanang word nga comfort ug edify. No, unya ang ingon dinhi, just as you are doing, dasigon ninyo pag dinisigay kamo sa matag usa. Okay? Ang pagdasig comfort man na, no? So kamo naabo mo'y naka-experience mo nga nakadasig mo mga tao. Unya nakita ninyo nga murag nakuan pud sila na nalig-on sa ilang panguna-una, no? How did you feel? Lipay mo, no? Lipay mo, no? So mao na nga ang kining pag-comfort, kuan ni siya, dili lang para sa tao nga imong gina-comfort. Ikaw pod mura man siya kanabang two-way bitaw nga kung makahatag kag comfort sa usa ka tawo, mobalik pud sa imo ang malipay pud ka. So not only that, ang kuan pod kanang edify, ang ka-experience mo edify, gilig-on pod, kining word nga edify importante pud na siya. So karon, just as you are doing, buot pasabot nga dili buot pasabot nga ang church sa Thessalonica wala nag-comfort, wala nag-edify. But just as you're doing, meaning dungagan pa, i-increase pa. So maybe in the church, we need to do more encouraging people, especially ani nga panahon, mga igsoon, nga many are discouraged, no? Many are losing hope, no? So perhaps, no, we need to do more encouraging ministry for the brethren. Huwag ato silang i-edify. So, another area, so comfort and edify each other, no? Ang next nga passage nga atong tan-awon, kanang sa ingon nga about honoring the leaders, no? Where is that? Verse 12? Ha? Unsay gingon sa verse 12, Eunice? Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance. Okay. Now, there are two things here. Ban makalimot man gud sila nga si Paul dili lang, kung tanawon mo ang comfort o ang edify, ang ma-focus mong gunato ang mga kaigsuunan lang members. But si Paul, iya pong gitagaag importance ang mga leaders, especially ang pastor. Ingon siya, i-recognize sila, i-esteem sila. No? So, muni ang dapat, recognize those who labor among you. Katong naghago og maayo diya kaninyo. I-recognize sila. So, ang mga Kristohanon, ang mga believers, dapat ilhon, tahuron, ang katong mga leaders among them. So, usan na ko ana. So, nagpasabot si Paul na dili buot pasabot kay leader na siya, pastor siya, evangelist siya, missionary siya, nga dili na siya, wala na siya nagkinahanglan og pagdasig. Okay? So, and one way to encourage the leader is to recognize him. Nga unsay buot pasabot. Namong gitulo ka description na ng leader diya. Those who labor among you. Katong naghago. So dili pwede nang nagalagad sa Ginoo nga tapol. Muna nga kung naamay kanang dagag trabaho nga tao kanang pastor. Oo. Daghan man kay trabaho namo, no?
wali, kanang among mag-prepare sa mensahe, everyday, malandong, no? Sana, pagpanambag, no? Paggiya, pagpanudlo, pagpamadlong, no? Daghan kaayo among trabaho. Muna nga, ang gingon dia, katong naghago, kana mong labor, kwan kana, bugat kana, no? Bugat kana nga term, mga igsuon. Bugat ang implikasyon. So, i-recognize ninyo ang mga leaders not by our title. Kay dili man mga, di ba? Title is fine, no? Maay man ang title, but kung kanang title sa usa ka leader, dili mo describe sa iya kung kinsa siya sa iyang trabaho, he doesn't deserve recognition. So ang gingon dia, recognize those who labor among you. Dili lang those who have big titles. Di ba? Oo. Karon dia bishop, no, mga bishop, no, mga ingana. Pero kung wala gid sila naghago, no, dili kaayo maayo. Ang ilang paghago before men and before God. And not only those who labor among you, who are over you in the Lord. Okay? Who labor, katong naghago, katupong who are over you in the Lord. Oh, unsay but pasabutan na. But pasabot those who rule over you, those who provide leadership, those who provide kanang gitawag headship, just like a shepherd providing leadership, guidance to the sheep. Those who are over you. So kami, dili lang ko ga-preach sa inyo para masabtan ninyo, di na ko mangitag lain nga object lesson. Ako na, tanaw ninyo. Not only ko dili lang ka ko himo sa pagwali, sa pagtudlog, mag-ampo para kaninyo, pagpanambag. Usap akong trabaho paghatag og direction sa church. So mo nang i-recognize. And so those who labor among you, those who are over you, leadership, ang ikatulo nga description, and admonish you. Katong, kanaong word nga admonish means to caution or to reprove. Gently to warn. Admonish? What? Unsay pasabot? Maghatag og pasidaan. Maghatag og pasidaan, magbadlong, pero gently. Oh, gently. Oo. So, mo na ang giingon diya nga, i-recognize ang mga tao nga naghago diya kaninyo, naghatag og liderato, leadership, o katong nanambag. Muna ang but pasabot. Then another thing, not only recognize by esteem them highly. Kanang word nga esteem, in love because of their work. Ang mga leaders, we don't deserve recognition because, again, of our title, but because of our work in behalf of you. So, dagang kaimig trabaho, no? Now, maubitaw na nga, I don't know if you're aware, ignan ko sa akong amigo nga pastor kay denominational head man siya. Siya, Pastor George, magpadala ko letter sa inyong church. Kay, gusto na ko nga, i-practice yun ang kanang gitawag Pastor's Day, Pastor's Month. Namang gini sa US, dugay naman kay ni. Naay mga churches nga, kada October, maghimo gid sila og kanang Pastor's Recognition Day or Sunday. So naagi na ma-fall sa October. So October na siya. So ang mga churches sa US o around the world sa pila na ka mga tuig ang nilabay, naagi na sila igahin nga Domingo para maghimog recognition para sa pastor. In whatever way you do that, there has to be a Pastor's Recognition Day. Now, dili kay nako ni gaisulti because unang-una, I want people to realize how important our work with you. Ug dili pud kay nako ni gaikon because I don't want to give people the impression that we are up into something. Dili nako na gusto. Ug di nako gusto nga
maguna-una ang mga members nga self-serving. No, I don't want. That is why dili gina ko nagay-push, pero gignan ko nila nga you have to do it kaya ang other churches, because of course along with part man gud sa recognition, people will honor them with things. Dili na ko na gusto kay ang Ginoo is the one that is providing our needs. But I think it is just proper to do that. Ay nay mga time nga nagi need ang usa ka alagad sa Ginoo to paghatag og Sunday ba nga, yes pastor, we recognize your efforts. We know how hard you work among us. So naagi na siya kanang gitawag og pastor's recognition Sunday, and that falls on October. So I will not tell you to start doing that, but you have to just make a do some initiative. Okay? Okay ba? Okay ba? Okay ba na? Okay kayo. So, ana lang, no? Pastor's Appreciation Month, October na siya. Okay, so, recognize, esteem, unsang nakita din nga work sa pastor, daghan kay, di ba? So, gahago, gapanambag, ga lead, mo gina siya. So, gani ang Timothy nag-ingon nga ang pastor sa church is kuan siya, he deserves a double recognition. Okay? So, the following din ang following nga mga verses nagisgot dayon og kining paghatag og warning, no? Sa mga believers, warn each other, magtinambaga, maghatag og kanaabang pasidaan. Ang word nga gigamit kanang unruly. Warn the unruly. Ang unruly nga word is a military term. Di man gud sa church, lain-lain, no? Although lain-lain ang atong approaches, no, sa lain-lain yung mga tao kay pag naganay tao lain-lain ginagkinaiya. So nay uban kinanglan og comfort, nay kinanglan ang uban pagpasidaan, ang uban kinang pagbadlong, di ba? Depende na sa need. Pero ang gisulatan ni Paul insya edify, comfort, warn ang tanan Thessalonian believers sa church. So wala lang siya ningon nga ang pastor will do that. Everyone should do a ministry of kanang gitawag warning and admonishing. We all need that. So kining number one, sa church man God, lain-lain ang atong characteristics. Bisan pag mga Kristohano na ta, ang una kanang nay mga unruly good sa church. Kanang unruly nga word dapat sabto na to na. Kaya ang unruly person, mo ni silang mga tao, military man nga term. Katubitang who break from the rank, who step out of kanang marcha ba. Those are the people who don't want to listen and they want to prefer their own opinion. Muning mga unruly nga tao. Military term man ni siya. Dili mo dungan sa marcha. Magpa unique. O naani sa church. Ingon ang Bible, warn the unruly. Kabantay mo mga tao ni? So ingon ang Bible, kinanglan unsaon? Warn, pasidan-an. So kanang word nga warn importante na. Mga self-willed person, ang ila lang own opinion, may gusto nila. Matuman. And these people must be warned. Padlungon. And sometimes, dili makaya sa mga co-believer, no? Sometimes, kinanglan ang attention sa pastor. O say, ang pastora mo iyang
gapaminawon. Ang uban nga kuan, ikaigsoon ra niya, dili siya maminaw. Okay? So, not only the unruly, also the weak. Unsay buhaton na to sa weak must be upheld. Katong nakulangan sa kusog. Kaya di sa church lagi mga tao nga mga luya. Kinanglan nimo suportahan. Not only the weak but the faint-hearted. Kaning mga faint-hearted, ang idea ni is small soul. Literally, muning mga tao nga kulang sa kaisog. They're timid by nature. So, na mga tao sa church nga, even if they are talented, even if they are educated, inside they feel small. See? So, kailangan mo sila i-push. Mga faint-hearted. They lack courage. Hindi mo silang i-push. Dagan mo kung naila na. Kung ako gisang tanahon, grabe ang ilang kapasidad, grabe ang ability, pero namang gisila'y kahadlok. Di nila makaya. So, ingon ang Bible, kinahanglan nga, dasigon. Pasidanan. Dasigon, pasidanan. Di unruly, suportahan ang mga huyang, o ligunon ang mga faint-hearted. And what else? Unsa pay giingon diya? Instead of be patient with all, kinanglan nga sa church food na you have to be patient with everyone. Okay? Oo. Again, we have to use different approaches to different people in the church. Na yung mga tao nga sensitive, di ba? Oo. Di ba na yung mga tao na mga tao nga gahi gyud. So kinahanglan sa nimo head on pud mo sila. Gahi mo gyud. Kung yung mga tao di kakaya nga gamay lang, wala naman luod na, no? Oo. Oo. So be patient to all. Kuan man good, ang Christianity man good, we are known by our ability to be patient with everyone. Mugi na ang Christianity. Unya, kung tan-awon ninyo mga igsoon, ang ato bitang pagdasig, we don't look for perfect people. Kaya usually man good, ang mahitabo sa ato, ang atong i-comfort, ang atong i-warn. Katurang mga tao ba nga, we feel they're almost perfect, mudawat ang sa diretso. Bisan katong mga tao nga naagi problema, character flaw ba? Mugi to atong tagaan. So, be patient to all because everyone has a flaw. Everyone has a weakness. Di ba? Di ba? Oo. So, practical kay ni siya kay this will help the church become strong. So, be patient and instead, ingon po din nga, do not render evil good for evil. But pasabot nga, kita Kristohanon, dili kita mo take og revenge, dili kita manimalos. Right? Okay na ang tinod nga Kristohanon. We entrust to God our side. Ginoo na bahala. We entrust to God our side. Muna ang tinod nga Kristohanon. So, ang sunod ani, i-take up nato kay napay additional mga exhortations nga ang katuyuan paglig-on. So, mga igsoon, comfort, edify, then sa church food, you need to recognize and esteem leaders in the church, not only me. There are other leaders in the church who need to be, given recognition. Balo ba mo nga, there are na mga pastors who committed suicide, na mga pastors nga who left
the ministry for reasons that they do not know. One pastor about mga 2 years ago is a pastor of a big church in US. Naghikog siya. Then napoy isa ka ang reason he was kanabitang struggling with depression for a long time. Okay, kini mong leader God. Sometimes it can be a pastor is a lonely call. So, dili mi basta maka-open up. Dili ka basta makasulti. Dili man but pasabot nga among gatagawa na among vulnerability. Pero sometimes, dili makarelate ang mga tao sa amo. Dili makarelate. Tungod kay, I really consider kining pastoral work as a higher calling. It's a higher calling. So, napoy isa nga, he just left out the ministry. He walked out the ministry. Nag-resign lang siya. Wala siya kay balo. Nag-burn out siya. Mura siya feel na wala siya gana. Balo mo ka nang mag-burn out ang usa ka tao? Mubati nagwa na siya gana. And you can feel that too in your work. Kasi sa inyong work, no? Feel, wala na mo'y drive, wala na mo'y gana. No? Especially, dugay ni mo na nga trabaho. You do the same thing all over and over again every day. Pag adto ka sa trabaho, you feel you don't have the drive, you don't have the motivation anymore to go to your work. So, if that happens to you, you are, I guess, experiencing what we call a burnout. And so, someone should reach out to you, no, para mag-istorya sa imo. So muna nga sa church kailangan ang magdinasigay, magligunay, naapoy kinanglan nga magpasidaan. There were a few people that I warned sa nanglabayng mga panahon, and they refused to listen to me only eventually because wa man sila naminaw. They suffered the consequence. So it's part of my work, kanang mag-warn. So let's continue. Let's make this church strong. No? There are brothers and sisters nga naa sa ilang panimalay nga nagkinahanglan og encouragement. The reason why they cannot come out, maybe because they're overcome by their fear, no? And siguro they have discouragement. Just like atong gi-share ni may mga tao ga-share nga this time dagan mga tao kasuko sa Ginoo tungod sa sitwasyon. Ang ilang prayers wala natubag. So let's remind ourselves that we have a very important ministry of comforting, encouraging, edifying, admonishing, and with one another. So we'll continue next time our verse by verse meditation sa Thessalonians. So tonight, tuta sa atong mga prayers. Nabumoy na